Good day everyone. This will serve as our recorded lecture for the Module 3 ng UAS and it is about the aerodynamics and the airframe configuration ng mga UAVs na ginagamit natin. So for this module, we aim to analyze data, some common or review to ng common data, aerodynamic data na nakikita natin sa mga aircraft natin, especially sa mga UAVs din, na determine the aerodynamic difference between a fixed wing and a rotary wing. So, dito pumapasok yung review natin ng BHPD tsaka ng Aerody 1 and 2. Then, differentiate different airframe configurations. So, unahin natin may mga nakasulat na. Lumutang-bura yan. Unahin natin lift-induced and parasitic drag. So, dito sa drag curve, I'm sure familiar na kayo dito. If not, review natin. Pero dapat familiar na kayo. Nakita nyo to dapat before sa Aerody 1, Aerody 2. No, kahit sa Aerody 3, pwede. So, review natin. Isa-isay natin. Si parasitic drag or parasite drag, dyan pumapasok si form drag, skin friction, and interference. Si parasite drag, siya yung type ng drag na hindi nagbabago. It occurs when an object flows through the air. So, hindi siya nagbabago in a sense na kung ano yung parasite. Ito kasi, itong parasite drag, nakadepende siya sa physical characteristic, sa external physical characteristic ng aircraft mo. So, unless nagbabago yun, or may nagbabago dun, tsaka lang ngayon magbabago si parasite drag. Pero kung wala ka namang tinatanggal doon sa aircraft mo habang nagpo-flow siya through the air or habang lumilipad siya, hindi nagbabago si parasite drag. Kaya nga kung maaalala nyo yung formula ng total drag coefficient, diba? So, coefficient of total drag is equal to CDO plus CDI. Wherein si CDO siya si parasite drag. And lagi siyang given. Diba? Kaya siya given nga lagi kasi nga fixed component siya. The next we have the lift-induced drag or simply induced drag. Kaya siya lift-induced kasi nga CDI natin, coefficient of induced drag, it only occurs when lift is generated. As long as wala kang lift na napoproduce, wala kang CDI. Okay? So, analyze natin yung drag curve. Unahin natin si parasite drag. Kay parasite drag, kung makikita nyo, at zero airspeed, zero din si parasite drag. Bakit? Kasi nga, tama yung definition natin kanina na ito. Parasite drag only occurs when there is an airflow na nangyayari doon sa object natin. Ngayon, kung wala kang velocity, wala kang airspeed, ibig sabihin, you're not moving through the air. So, therefore, zero si parasite drag mo. Okay, so next, as the airspeed increases, makita natin halos linear, no? Halos linear yung parasite drag natin, then biglang naging curved, naging parabola. Pero ang trend niya, ito kasi, hindi laging ganyan yung instance natin, no? Hindi laging ganyan. Pero minsan, what I mean by that time, minsan mas steep yung nangyayaring curve or minsan sobrang shallow lang nung curve na nangyayari. Pero ang trend lagi kasi na gusto natin makita ay laging increasing. As the velocity increases, laging tumataas si parasite drag. Kaya nga, sobrang hirap. Isa sa mga engineering factors na kailangan nating engineering problems na mahirap solusyonan ay paano tumaas yung speed ng isang object. Kasi nga, as the speed increases, parasite drag increases exponentially. Kaya nga, curved yung, or parabola yung nagiging diagram natin. Kasi kung nabubulol ako. Kung hindi exponentially yung increase natin sa drag, ang magiging trend niyan ay
linear lang talaga. So, since exponentially nga yung increase, nagiging parabola yung diagram natin. Kabaligtaran naman kay induced drag. Bakit? Kasi, simulan natin sa simula. Bakit hindi ito nakakonekta sa zero? Kasi nga, sabi natin, si induced drag nangyayari lang siya when lift is generated. Since hindi naman nagkakaroon agad ng lift the moment na meron ka ng airspeed, kahit sabihin natin 1 knot lang, di ba? So, airspeed, lift nangyayari, lift occurs, nabubulol na ako, sorry. Lift occurs at a certain airspeed, no? So, tandaan nyo na, alam nyo rin naman yun. Lift occurs at a certain airspeed. So, for this model ng aircraft na ginawa ng drag curve, sabihin natin dito siya banda. Yan, sabihin natin 38. Nangyari siya at 38 knots. Tsaka lang nagkaroon ng lift. Ngayon lang, nagkaroon ng induced drag. Then, kabaligtaran siya ni parasite drag na si induced drag, it decreases exponentially as airspeed increases. So, makikita natin siya sa formula ng CDI, no? So, CDI, sorry, naka-black pala. Sige, yellow na lang. Sorry. CDI is equal to CL squared, or coefficient of lift, divided by pi EAR. Teka, asan dyan yung velocity? Paano natin malalaman? Hiwalayin pa natin. CL, or coefficient of lift, is equal to 2W, level flight yan 2W divided by rho V squared S. Bakit naging 2W? Kasi originally yan, W divided by 1/2 rho V squared S. So, kung ipapasok natin to dito, makikita natin na W over, or 2W over rho V squared S is equal to, times 1 over pi EAR is equal to CDI. No? So, since nasa denominator si velocity at mayroon siyang exponent na 2, tama nga, yung nakikita natin dito sa diagram na as velocity increases, CDI decreases exponentially. Kasi nga, naka-exponent to, tapos nasa denominator to. So, since dumataas yung nasa denominator mo ng exponentially, bumababa yung value mo ng exponentially rin. Okay, gets yun na. Sana gets yun na. Since nasa denominator siya, pag tumataas yung denominator natin, yung value ng number ay bumababa. Okay, so, ito si total drag curve. Since si total drag ay sum, di ba? Total drag is equal to induced drag plus parasite drag. Di ba? So, since sum siya, lagi siya dapat mas mataas kay both induced drag and parasite drag kasi nga sum siya, no? Then next, we have the difference ng rotary wing and fixed wing. Sa BHPD, na-encounter nyo na to na si rotary wing, ang aerodynamic niya ay mas complex than fixed wing. Kaya nga kung makikita nyo yung history ng mga helicopters, yung rotary devices, mas unang na-imbento yung powered flight ng fixed wing kumpara sa rotary. Diba? Kasi nga mas complex yung aerodynamics niya. Sa fixed wing, linear airflow lang yung kailangan mo i-consider. Sa rotary wing, nagiging circular. Gumugulo. Mas nagiging complex yung mga vortex na kino-consider natin. So, yun. Nakasulat nga dito na circular motion rather than linear. So, yun lang naman yung concept na gusto nating i-review pagdating sa aerodynamics ng rotary wing. Now, proceed tayo sa response to air turbulence. So, it is also when we are dealing with the aerodynamics ng isang aircraft, UAV man yan or hindi,
manned man o unmanned, part ng aerodynamics ay air turbulence. Hindi yan may iwasan, no? So, dapat natin siyang kino-consider. Ngayon, balikan natin yung mga basic principles pagdating sa air turbulence. Ano ba nagkakos ng air turbulence? Ang air turbulence ay nag-occur due to sudden wind gusts, 'di ba? Occurs due to wind gusts. Ngayon, pagdating sa fixed wing, ang main na wind gust na kino-consider natin ay vertical. Yan ang laging kino-consider natin or mas kino-consider natin pagdating sa fixed wing. Bakit? Sige, try natin ipakita gamit ang vectors. Pag fixed wing ang isang aircraft, ang movement niya linear nga na horizontally, no? Then it has a lift na nag-a-act sa kanya. Sabihin natin yung lift natin na nag-a-act sa kanya ay ganyan yung amount. Ang resultant vector niyan ay ganito, no? Yan yung movement ng aircraft mo. Ngayon, pag nag-apply ka bigla dyan ng sudden wind gust, sabihin natin, same airspeed. Pero yung lift mo, since meron kang vertical gust na upward, biglang lumaki. Ganyan na yung lift mo. Ano nangyayari sa resultant vector mo? Nag-iiba ng direction, di ba? So, ayan yung movement. Yung difference na ito. Ayan yung movement na na-experience natin. So, ayan yung sudden change. So, ano nga ba yung nakaka-apekto sa severity ng air turbulence na na-encounter natin? Una, we have the wing loading. So, sabi dito, higher wing loading, pag masyadong mataas daw yung wing loading mo, magiging too heavy to be airborne si aircraft. Bakit? Ano ba si wing loading? Weight divided by surface area or total surface area ng wing mo. So, kung masyadong mataas si weight, kumpara sa surface area ng wing mo, hindi talaga lilipad yan, no? Hindi kayang iangat ng wings mo yung aircraft itself. Then sabi daw dito, kapag masyado naman daw mababa yung wing loading mo, magiging too light to be stable yung aircraft mo. So, pag masyadong mababa yung wing loading, ibig sabihin, mababa si weight, then si surface area sobrang taas. So, pag inisip nyo yun, possible yun na sobrang laki ng wings mo, tapos yung body ng aircraft mo or yung fuselage mo, sobrang liit lang. So, pag ganun, yung instance, magiging too light to be stable. Or worst case scenario niyan, lilipad nga siya pero mag-i-stall siya agad or magka-crash agad kasi nga, hindi siya stable, hindi niya kayang mag-stabilize, no? So, next, high aspect ratio plus high surface area is equal to high lift pero sensitive din siya. So, ano ba si aspect ratio? Aspect ratio is equal to wingspan mo from tip to tip squared divided by your total surface area. Diba? Or, you can also say na si aspect ratio ay wingspan divided by your chord length. So, pag high aspect ratio, ibig sabihin nun, mahaba yung wingspan mo kasi mataas dapat to, tapos mababa si chord mo. So, manipis lang siya. Tulad ng nakikita natin dito sa example na figure natin. We can say na this one, yung wing niya ay high aspect ratio. Then, mataas din yung surface area niya kasi nga mahaba siya, so malaki yung area niyan. Ngayon, this produces high lift pero sensitive siya. Bakit? Basic lang, moment arm. Pagka nagkaroon bigla dyan ng sudden upward gust, wind gust, since malaki yung moment arm niya, malaki
yung moment na mapoproduce. So, sensitive agad siya to wind gust. Then, kabaligtaran, kung mababa naman yung aspect ratio mo, pero same surface area, poor lift siya. Poor lift generation. At low speed. Then, although poor lift siya at low speed, less sensitive naman siya. Bakit? Kasi pag mababa yung AR mo, most probably niyan, para siyang delta wing, no? Ganyan. Malaki yung chord mo. So, malaki si chord. Ito. And then, mababa si wingspan. Maikli lang. Ito, maikli lang yung length niya. No? So, pag maikli lang yung length niya, pagka nagkaroon ka ng upward gust dyan, maikli lang yung moment arm. Pag maikli yung moment arm, less moment na mapoproduce. So, given those concepts, bakit daw yung mga HALE UAVs, yung high altitude, long endurance UAVs, ginagamit pa rin yung AR? No? Kapag mataas nga yung AR natin, yung aspect ratio natin, very sensitive siya. So, mahirap siyang stabilize or mahirap siyang kontrolin. Bakit? Kasi, sinosolve lang naman natin yung air turbulence pagdating sa commercial or manned aircrafts, especially yung mga commercial aircraft natin. Dahil meron tayong mga passengers. Syempre, kung meron tayong mga passengers, ayaw natin na maalog yung eroplano kasi mahihilo sila. Kung nahihilo sila, syempre, hindi sila sasakay sa mga eroplano natin, di ba? So, since UAV nga siya, or unmanned air vehicle nga siya, wala tayong kailangan consider ng mga passengers. So, kahit medyo maalog siya, kapag may turbulence, okay lang. Ang gusto natin ay mataas na efficiency pagdating sa lift production, no? Kasi, again, yun nga, wala tayong taong kailangan i-consider. So, kahit maalog yan pag may turbulence, okay lang. Basta, ang goal natin ay efficiency. Dahil kapag efficient yung UAV natin, mataas ang endurance niya, mas malayong range yung kaya niyang magawa, mas efficient yung kabuong UAV natin. Kasi pagdating naman sa aviation, laging efficiency ang number one na kailangan nating or gusto nating ma-achieve. Next, kung meron tayong response to air turbulence, syempre we have rin stability. So, technically speaking, stability is the initial response, no? So, hindi ko alam kung na-discuss nyo na sa inyo to sa design 2, pero stability is the initial response ng isang aircraft when encountering turbulence, no? So, you can say, 'di ba, meron yung positive, negative, tsaka neutral stability, 'di ba? Meron din siyang dalawa, meron kang static and dynamic. For you to achieve dynamic stability, dapat first and foremost, dapat mag-achieve ka ng positive static stability. So, si static stability, siya yung initial tendency of your aircraft upon encountering a sudden turbulence. So, you can say na positive stability siya kung, for example, lumilipad ka, linear, then biglang nagkaroon ng sudden upward gust. Positive static stability siya kung ang initial response ng aircraft mo ay to go back to its original orientation or initial flight path, no? So, may encounter nito sa design 2. Then sabi daw dito, stability is affected by density nung aircraft natin. Pag sabing densely packed, ano ba density? Density is equal to mass over volume. So, pag mataas si density, mataas ang mass mo, then, either mababa si volume or constant lang si volume, tas tumataas yung mass mo. So, pag kasi mataas yung density natin, it is heavier for its volume, no nga. So, kung heavier siya, kung mabigat siya, very dense yung laman niya, kumbaga siksik talaga yung laman niya, mas mahirap siyang iuga. Kunyari, yung fuselage mo, naka-encounter bigla ng sudden upward gust,
Mas mahirap siyang iuga kumpara kung hollow yung loob niyan, na ganito lang. Tapos hollow, sabihin natin, tong part na to, hollow, tapos dito lang yung siksik. Diba? Mas madali siyang iuga. Then, next, UAVs are more balanced since parts can be tailored to fit. Na-achieve natin yung very densely packed na aircraft pag UAV kasi nga wala kang kinonsider na tao sa loob. So, bawat sulok niya ng UAV mo, yung loob niyan, pwede mong lagyan ng mga kahit ano, kung ano yung kahit anong payload na gusto mong ilagay. Pwede mong punuin. Kasi nga wala kang kinonsider na tao sa loob. So, kung mapapansin nyo, yung mga interglobal or intercontinental na mga UAVs, kumpara sa mga intercontinental na mga aircraft, commercial aircraft, sobrang liit lang ng size nila. No? Yung mga intercontinental na mga aircraft, ang lalaki. So, yun nga yung reason kasi very densely packed sila. So, more space for you to use for your fuel or payload man yan. And then UAVs are more balanced since parts can be tailored to fit. Tulad nga sinabi ko, related siya sa pagiging densely packed. So, depende sa model ng UAV mo. Pwedeng tailored to fit yung internal structure niya para to make sure na magiging siksik nga yung laman nung UAV mo. Wala kang nasasayang na space. Then, next, gusts are more problematic during low-speed flight. Bakit? Kasi nga, na-define natin kanina na kapag low aspect ratio or high aspect ratio, sensitive siya to gusts. So, bakit problematic siya pagdating sa low-speed flight? Mas problematic yung gusts natin during low-speed flight dahil pakita natin ulit siya gamit vectors. Kanina, pinakita natin yung diba, ganyan. Tas what if may gust? Ngayon, sabihin natin, during low-speed flight, meron ka pa ring lift na napoproduce, no? So, low-speed flight, mabagal lang yung airspeed natin. Then what if, so pag ganyan, ito yung resultant vector mo, no? Yan yung movement ng aircraft mo. Ngayon, kung low speed flight yan, tapos nagdagdag ka ulit ng same amount of gust kumpara kanina, mas malaki agad yung deviation na nangyayari. Okay, so, yun lang. Ganun yung nagiging effect kapag low speed flight tapos nagkaroon bigla ng gusts or vertical gust. The next, configuration and gust. So, kanina pa natin binabanggit si gust. Dito, sinummarize lang. Sensitive to gust with high surface area. So, isipin nyo lang siya as parang kartolina sa bond paper. Pag tinamaan ng hangin yung kartolina, mas malaking force yung na-absorb niya. So, mas malaking deviation or turbulence yung mangyayari sa aircraft mo kumpara kung maliit lang yung surface area mo. Then low wing loading. Pag low wing loading, ibig sabihin magaan yung aircraft mo. Possibly hollow siya tulad nung example natin kanina. Magaan yan, possibly hollow yung loob ng aircraft mo. Then high aspect ratio. Pag high aspect ratio, again, pag mas mahaba yung aircraft mo, mas malaking moment area, mas malaking moment arm kumpara sa maikli lang. Then, next, we have low velocity. Again, na-discuss natin kanina, yung last example. Kapag low velocity, tapos nagkaroon bigla ng sudden upward gust, mas malaki yung nagiging deviation niya. Okay? Then, low weight. Tulad lang din sa low wing loading. And then, next, punta naman tayo sa mga common configurations ng mga UAVs natin. So, pag MUAV or, ano ba yung MUAV? Mini UAVs, diba? So, mini UAVs, yan yung mga handheld na, tulad dito. Sa sample natin, mini UAV yan. Pag MUAV, usually, kung makikita nyo rin dito, high aspect ratio siya. Then, low wing loading. Bakit?
sobrang liit lang ng fuselage mo, then ang laki ng surface area ng wings. So therefore, high aspect ratio, so mataas ang moment arm, tapos dinagdagan mo pa ng low wing loading, matik yan, sensitive to gas talaga. The next, CUAV or close range UAVs. Pag close range UAVs, most prominent example niya ay tulad na ito. Alam ko ito yung ginamit sa gera ng or attack ng Iran sa Israel, yung mga suicide drones, no? So, pagdating sa close range UAV, for example, this type of model, since delta wing siya, maikli yung wingspan niya, then malaki yung chord niya, yung chord length. So, low wingspan, higher chord length equals lower AR. So, kung low AR siya, tapos yung wing loading mo, medyo mababa din. Kasi kung makikita nyo, ang nipis lang ng laman ng fuselage niya. Tapos, sobrang laki ng niya. Neutral stability lang. Kasi kung high stability, dapat low AR and then plus mataas na wing loading. Pero hindi naman sobrang taas kasi nga, again, pag sobrang taas ng wing loading mo, too heavy to fly na yan. The next, pag mga tactical UAVs or TUAV, we have high aspect ratio, same lang nung mini UAV natin kanina. Then, high wing loading. Bakit? Kung makita nyo dito, ang laki na nung fuselage niya. So, therefore, mataas ang weight niyan. Then, yung surface area, medyo mababa kasi nga manipis lang yung wing mo. So, sensitive to gusts at low speed. Dahil nga, pag low speed tayo, yung sinample natin kanina na ganito. Yan. Okay. Then, alam ko rin kasi, kapag high AR, isa pang factor kung bakit siya sensitive at low speeds. For example, during landing. Kung familiar kayo doon sa yung ground effect. Ground effect na kapag yung aircraft mo, ang distance niya from the ground is around its wingspan. So, kung ang wingspan nito ay 5 feet, tapos ang distance niya from the ground ay 5 feet, ang nangyayari sa wingtip vortices? Familiar ba sa wingtip vortices? Kasi diba usually yung wingtip vortices, umiikot-ikot yan na ganito. Dito na nga lang sa yan. Umiikot-ikot yan yung vortice, yung wingtip vortices. Tapos, yun nga yung nagke-create ng additional induced drag, pati nagke-create ng noise gawa nung from the aircraft itself. Then, yun nga, pag ground effect kasi nangyayari, imbis na nadidisperse lang siya into the air, nangyayari, yung wingtip vortices na yan ay tumatama sa lupa, which creates additional lift. So, during that phase ng flight, since pag higher AR nga, mas mataas yung lift na napoproduce niya. Tapos, mataas na nga rin yung lift dahil dahil sa ground effect, tapos low velocity ka pa, nagpapatong-patong yung mga forces na nag-act doon sa wing mo. So, example, landing nga, tapos may ground effect ka na. Then, high AR pa siya. Tapos, nagkaroon pa ng sudden gust dyan. So, mataas na agad yung or malaki talaga yung forces na nag-act dun sa wings mo, which creates nagiging sensitive talaga siya, no? So, next, for male or medium altitude long endurance UAVs, we have high AR din. Kung makita nyo, manipis din yung wings natin. Then, high wing loading, same lang din siya halos dito sa TUAV. Kasi nga, again, yung mga model or itsura ng male, ng HALE, male, pati TUAV, halos magkakaparehas lang.
most commonly nagkakaiba na lang sa nagiging engine. Kung mapapansin yung mga example figures natin for HAL, nakaano siya turbojet engine, no? So pagdating sa male tsaka TUAV, most commonly yan, pusher type na propeller. So question din, bakit makikita nyo sa mga common examples natin ng figure, bakit laging pusher type, bakit walang tractor? Diba sa mga manned aircraft, usually tractor ginagamit dahil mas efficient siya. Bakit pusher type? Hindi nyo naman ako masasagot, no? So, pusher type kasi usually sa mga UAVs natin, either civilian man yan or military, lagi ang merong mga camera sa harap. Lagi may camera. Kahit dito sa no. So ayun yung iniiwasan natin kasi kung isipin mo meron kang tractor dyan na propeller, wala na, disturb na agad yung makikita niyang disturb na yung mga kakalabasan na data nung camera mo kasi natatakpan nung propeller. Kaya madalas yan pusher type talaga. Okay, so trivia lang naman yun. Dito makita nyo, pusher type na propeller. The next, paano naman kapag VTOL or vertical takeoff UAV? So pag vertical takeoff UAV, low response siya sa vertical gusts. Bakit? Kasi usually naman yan pag hover, during hover, vertical lang naman yan wala naman siyang side horizontal movement. Ngayon, kung may horizontal movement man yan, mas malaki pa rin yung vertical vertical movement niya. So, kapag nagkaroon ka ng sudden vertical gust or upward man yan or downward, hindi ganun kalaking deviation nangyayari. Instead, during hover ng helicopter mo, ang pinaka-concern dyan ay horizontal gusts. Kasi isipin mo, kung naka-hover ka lang, ganyan lang yung force na ine-exert ng propeller mo. Then, ang movement ng helicopter mo ay upward. No? Then, bigla ka nagkaroon ng sideward movement. Meron na agad bagong resultant force na pagganto. Diba? So, malaking deviation na agad. So, sabi nga dito, high response to horizontal gusts. Then, single rotors have problems in horizontal gust, lateral direction, due to P-factor. Ano ba yung P-factor? Na-discuss na rin to sa BHPD. Kahit sa propeller, may P-factor. Pagdating sa helicopter, we have yung tinatawag na advancing blade. Advancing blade at retreating blade. For example, yung helicopter natin, ay moving to this direction. So, ang nakasalubong nating hangin ay papunta dito, no? Yan. Yan yung hangin natin, yan yung airflow. Burahin ko muna to. Ngayon, yung advancing blade, siya yung blade na papasalubong. Then, retreating blade, yun yung pabalik or going with the airflow. Ngayon, meron tayong tinatawag na magkaiba ang airspeed sa ground speed. Ito, lumalabas din sa boards. Pag sinabi mong airspeed, ito, naiintindihan ko siya sa way na pag sinabi mong airspeed, isipin mo, gumagalaw ka kasama nung hangin. Then, kapag ground speed naman, isipin mo, nasa lupa ka, tapos in-observe mo yung hangin and yung aircraft. Sige, trivia lang to, good to know info lang to kasi nga lumalabas siya sa boards. For example, yung aircraft mo ay merong speed na, sabi natin, 100 kilometers or 100 meters per second. Tapos, may kasalubong ka na hangin na 10 meters per second. Pagdating sa airspeed, ang airspeed mo niyan ay 110
meters per second. Para kayong isipin nyo, nakasakay na ba ng LRT? Siguro naman nakasakay na kayo ng LRT. Pag nakasakay kayo sa LRT, kunyari, northbound kayo, sinakyan nyo. Tapos, biglang may dumating na southbound na LRT, na isa pang tren. Pag nakasalubong nyo sila, di ba parang sobrang bilis nung andar nila? Nagets nyo ba? Kasi magkasalungat kayo. So, ganun din sa airspeed. Pero pagdating sa ground speed, since nasa lupa tayo, na-observe natin yung object na lumilipad, pati yung hangin, parang lumalabas, bumabagal siya kasi naka-counteract siya. So, pagdating sa ground speed, ang kakalabasan niya lang ay 90 meters per second, no? So, ganun din yung concept na sinusundan dito sa retreating blade. Sa P-factor. Since yung advancing blade mo ay kasalubong niya, pasalubong siya dun sa hangin, ang airspeed na lumalabas sa kanya ay tumataas. Kumpara dun sa retreating blade, ang airspeed nun ay bumababa. Okay, so kung magkaiba yung airspeed nung dalawang rotor blades natin, yung may mas mataas na airspeed, matic, ang napoproduce niyang thrust ay greater. Diba? At yung kabaligtaran naman, mababa din. So, due to P-factor, nagiging unbalanced yung thrust na napoproduce nung rotor blades natin. So, kung may imbalance, therefore, nagkakaroon ng deviation. So, nasosolve siya gamit ng different ways such as rudder trimming o kaya naman naglalagay ng coaxial blades. No? So, instead na dalawang blades lang yan, nagiging coaxial or minsan ginagamit din tandem. Okay? So, review lang yun ng BHPD natin. The next, airframe configurations, takeoff, and landing. So, na-discuss na natin to nung module 2. For horizontal takeoff and landing, we have HTOL, VTOL, vertical takeoff and landing. Sa HTOL, siya yung conventional. Then CTOL, ano tong horizontal takeoff and landing? Ayun, ang bago na kasing tawag sa kanya, horizontal takeoff and landing, hindi na conventional. Kaya nga nakalagay dito na outdated na yung conventional takeoff and landing. Ang tamang term na ngayon ay horizontal takeoff and landing. The next, tail configurations naman tayo. Pagdating sa tail configurations, we usually use, ilan ba to? Two main tail configurations. Either aft tail siya. Ito yung most commonly Pero alam nyo rin naman yung iba pang mga tail configurations. Meron tayong canard, iba-ibang type ng aft tail. Merong conventional na T-tail, meron din T-tail, merong inverted V-tail. No? So, maraming types rin ng tail pagdating sa tail configuration ng UAVs. Pero ang tinitignan kasi natin dito yung mga most common. Tulad nito, aft tail. Pagdating sa aft tail, isa sa mga gamit, no, ay yung V-tail. So, tinatawag din siyang conventional arrangement. It provides aerodynamic speed. Then, attitude stability. Ano yung attitude stability? Attitude stability is the same lang siya sa static stability. So, ito yung ability ng aircraft to go back to its original orientation when it encounters a turbulence. So, pagdating sa aft tail, gumagamit din tayo ng vertical fin. So, kung makita nyo dito, bukod sa V-tail, meron pa siyang isang vertical fin na provides weathercock stability. Ano ba yung weathercock stability? Diba sa mga bahay dati, meron parang sa tuktok, merong flat or 2D piece of metal ng manok. Yung marunong mag-drawing ng manok tapos may beak. Tapos may buntot. Yan. May manok yan. So, nadedetect, diba pag nahangin siya, lumiliko-liko siya. So, para siyang yawing, no? So, yun naman yung purpose ng vertical fin natin. Weathercock stability.
Then, most commonly, ginagamit siya sa hail, mail, pati iba pang mga long range. Tulad ng TUAV, lahat ng mga fixed wing type ng UAVs. Next, we have boomtail. Sa boomtail, it's very responsive to pitch and yaw control. Nababawasan natin yung all-up mass. Sir, bakit nababawasan yung all-up mass? Parang mas malaki naman or mas maraming materials yung ginagamit pagdating sa boomtail. Nababawasan siya in a sense na dito kasi yung makikita nyo, yung tail natin, meron kang V-tail, may T-tail ka, or kung conventional, meron kang horizontal tail, then meron kang vertical tail, then meron kang horizontal tail. Pagdating sa boomtail, for example, etong drone na yan, gagawin mo siyang conventional tail. Yung kailangan mong gawin na conventional tail, mas malaki kumpara sa boomtail na ina-apply mo in order for you to produce the same amount of stability na pinoprovide ng boomtail. Okay, so kung boomtail ang gagamitin nyo, mas magaan yung, or mas maliit in comparison doon sa T-tail, no? So it is used commonly for TUAV dapat to. Tactical UAVs, close range UAVs. Additional purpose niya ay to protect the power plant natin. So kami kayo kasi fixed wing eh. Pero kami kasi last academic year, vertical, hybrid drone kami. Pag sabi mong hybrid, tulad nito, kung makikita nyo, bukod dun sa pusher type, meron pa siyang mga propellers dito. Yan. So, this is a type of hybrid na UAV kasi kaya niya vertical takeoff and landing. Then, magpo-proceed siya into a fixed wing orientation pag cruising na siya. So, ganyan yung sa amin last school year. So, then, nung summer term din kasi ako graduate. Bali, ilang groups lang kaming nagpalipad ng parang 3. Then, yung sa design namin, boomtail. So, very stable ang lipad ng boomtail. Like, nung nakita namin sa lipad, kumpara doon sa lipad ng ibang group na kasabay namin. Sobrang ganda ng lipad niya, sobrang stable niya. Okay, so wala, share ko lang. Flex lang. And then, next. Delta wing. Na tayo? Part pa rin siya ng tail configuration. In a sense na, pag kasi delta wing ka, tulad na itong nasa example, yung tail configuration mo, nasasama na dito sa wing configuration mo mismo. So, delta wing, pag delta wing, low AR siya. So, kung low AR, low gust response, then, ang problema lang sa kanya, poor lift distribution. So, bakit nagkakaroon tayo ng poor lift distribution kapag delta wing? Since yung delta wing natin, kung mapapansin nyo, sobrang laki, pinakamalaki yung size ng chord natin sa wing root. And then, ang nagiging steep yung pag-taper niya into the wing tip. So, ang nangyayari dun, since pinakamalapad nga yung chord natin sa wing root, sobrang laki ng lift dyan. No? Laki na napoproduce na lift. Then, pagdating dito, sobrang liit na lang. Yan, maliit na L. Okay, so, since ganyan siya, nagkokos siya ng massive concentration ng lift doon sa fuselage, resulting in higher induced drag and structural inefficiencies, no? So, yun nga, high induced drag. Pagdating dito banda sa body mo or sa fuselage mo kasi nga, sobrang laki ng lift na napoproduce doon. Then, next, VTOL configurations. We have first the single main rotor or single main rotor plus tail rotor. So, review lang ulit din ng BHPD. Tail rotor adds 10% power demand. So, ibig sabihin nun, kung
gusto mo ng VTOL configuration na single rotor, expect mo na yung power demand mo magkakaroon pa ng additional 10% para doon sa tail rotor mo. So, asymmetry in all planes. Bakit? Bukod doon sa P factor mo, meron ka pang additional rotor blades sa likod na nagkakaroon din ng P factor pa. So, sobrang dami niyang asymmetry. Kaya, ang kakalabasan, complex, yung controls niya. The next, para ma-resolve yung asymmetry ng single tail rotor, nag-introduce tayo ng tandem rotor. So again, parang BHPD nga lang din tong part na to. So, pagdating naman sa tandem rotor, hindi siya advisable since pag tandem rotor kasi, you have two engines or two power plants. Ngayon, kung dalawa yung power plant mo, low all-up mass will not be achieved. Medyo mahirap, no? Kung gusto mo pagaanin, ang kakalabasan yan, wala nang ibang laman to. Engine lang, no? Para magaan siya. So, walang purpose yung drone mo. Kung makikita nyo yung picture na to, etong parang Chinook style na UAV. UAV talaga yan, oh. Hindi siya manned aircraft, ah. So, pag ito yung tsura niyan, malaki talaga siya. Parang ano na talaga, paano ba i-describe? Basta malaki na talaga siya. Like, hindi na siya, kung unang tingin mo, hindi siya mukhang drone eh. Hindi siya mukhang UAV. Sa laki niya talaga. Then, dito naman, na-solve natin yung asymmetry. So, dito, symmetrical yan. Dahil ito, for example, ito, ang ikot nito ay clockwise. Then, ito, counterclockwise. So, na-solve mo yung P-factor, pati yung torque reaction, no? So, kung naalala yung torque reaction ng isang helicopter pag single main rotor. The next, in order for us to solve the high all-up mass ng isang tandem rotor, mag-introduce ka tayo ngayon ng coaxial rotor. Kasi pagdating sa coaxial rotor, symmetrical pa rin yung forces na napoproduce mo. Pero, sa iisang engine na lang sila nag-a-act. Okay? So, pag isang engine lang, pwede ka nang magkaroon ng low all-up mass. Then, since one engine lang siya, power efficient siya, tapos no tail rotor, so hindi complex yung controls mo. Then, since isang engine nga lang din, pwede mo maging mas compact or mas densely packed yung UAV mo. So, ito yung pinaka-advisable sa mga UAVs pagdating sa VTOL configuration. Then next, sorry, di ko napalitan yung picture. Pero quad rotor. Ito madalas yung nakikita natin na for example, gantong drone. Alam niyo naman to, quad rotor. Ayan. From the word itself, quad, 4, then rotor, yung rotor blades mo. So, meron kang 4 na rotor blades. So, mostly applied siya for mini UAVs, pati micro UAVs. Doon natin siya usually nakikita, especially yung mga commercially available drones or UAVs natin. So, ang disadvantage naman niya, it uses individual thrust augmentation for turning flight. Kasi kung titingnan nyo nga, kahit yung forward flight yung forward flight niya, lalo yung turning flight niya, very complex. Kasi wala kang wings or rudders na magkocontrol ng yaw, ng pitch, wala kang horizontal stabilizers for that. Lahat nakaasa lang doon sa rotor blades mo. Yung angle of attack nila, pati yung speed nila. So, nangyayari, control algorithms are extremely complicated. So, very complex nga yung paggawa sa kanya. Then, must have high degree of reliability. Bakit? May isa lang na mag-fail na rotor dyan, wala na. Magka-crash na yung UAV mo. So, next, we have the hybrids. Isang type ng hybrid, or ito yung parang ginagamit for military use kasi hindi common yung gantong type. Yung unang example kanina. Hindi common yung ganto. Yan. It's not very common kasi
tignan mo nakahiwalay yung power plant para sa vertical takeoff and landing na engines mo doon sa power plant ng horizontal flight. Unlike dito kay folding wings, para siyang tilt rotor. So, alam niyo ba yung tilt rotor? Kung nakita na kayo ng tilt rotor, no? So, ito yung mga gamit na example sa mga aerodynamics problem. Kay tilt rotor, siya yung aircraft, tas may wing. Tapos, yung power plant niya nandito sa dulo. Yan. Turboprop yun eh. Tapos, nandito yung, yan, ganyan yung itsura niya. I'm sure familiar kayo dito. Andyan yung propeller. So, for vertical takeoff and landing, natin ng onting detail. Yan, landing gear. So, for vertical takeoff and landing, ganyan yung configuration nung rotor blades mo. Then, nagtitilt siya into ganyan. Yan. For forward flight. Dito naman kay folding wings, since si tilt rotor kasi, yung configuration niya, ang kinakalabasan, sobrang bigat na all-up mass or take-off weight. Dahil nga meron kang dalawang malaking engines, tapos yung mechanisms pa na nasa loob niyan, sobrang complicated. Unlike dito kay folding wing, hindi mo kailangan ng very complicated na mechanisms dahil, actually, medyo complicated din siya. Pero kasi si tilt rotor, yun nga, yung rotor blades na kailangan mong i-produce, kailangan malaki yung engine to compensate for its weight. Kasi nga, since mabigat yung weight mo, dapat malakas din yung power plant mo. Kung mas malakas yung power plant mo, dapat mas malaki yung engine mo. Diba? So, bumibigat. Unlike a folding wing, na nagpo-fold sa kanya is yung wing itself. So, wala kang additional na components dito sa engine mo. Instead, sa wing lang. Yun lang yung iniba mo. Okay, so for folding wing, it combines the advantages of VTOL and fixed wing. Ang problema lang din sa kanya, mas complex yung structure niya. Kasi nga, isipin mo yung wing mo, kailangan tumaas yung structural integrity niyan dahil fino-fold mo siya. No? So, that sums up our lecture video for the third module ng UAS. Then, pakiabang na lang din next yung fourth module natin. Thank you for listening.